Ito yung araw ng first day of school ko. Ni Athena pala mga mamis. Kaya naman tara't samahan niyo ako na mag-prepare ng breakfast niya. Pati na rin ang ipinabaon ko sa kanya sa school. Alas 7 pa talaga ng umaga ang pasok ni Athena. Pero dahil sobrang excited ako, alas 4 pa lang ng madaling araw ay gising na ako. Wala naman na ako paplantsahin ng mga uniform niya kasi nga 'di ba ilang araw pa lang bago itong mismong pasukan nila ay naplantsa ko na yung mga uniform niya. Yung mga gamit naman niya, maaga ko na rin naasikaso yon, malayo pa lang yung pasukan nila. Kaya hindi ko rin alam kung bakit ganito kaaga ako nagising. So anyway, dahil nga alas 4 ng madaling araw ako nagising at hindi na rin naman na ako makatulog kahit anong pilit ko, ito nga tumayo na ako sa higaan para asikasuhin na nga itong magiging breakfast ni Athena at ito na rin yung papabaon ko sa kanya. Ito yung pancake na binigay sa akin na galing pang Japan na ngayon ko palang maluluto. Akala ko nga nung una pagbukas ko ng isang pack, isa lang talaga yung laman niya. Yung pala may laman siyang 3 pack sa loob. So isang pack lang yung niluto ko kasi nga piling ko madami naman to kapag naluto na. Hindi ko talaga alam nung una kung paano to lutuin kasi inisip ko baka iba yung instruction neto kumpara sa mga gaya ng pancake na nabibili natin dito sa Pilipinas sa supermarket. Bali ang ginawa ko, pina-scan ko siya kay daddy para mabasa ko ng maayos kung paano yung instruction. Halos same lang naman nung instruction kapag mibili tayo ng pancake guys sa supermarket. So fast forward nga tayo mga mamis. Ito nga nakapagsalang na ako at may mga naluto na ako. Medyo madami-dami din akong nagawa kasi nga siguro dahil maliliit lang naman yung ginawa ko o niluto ko. Noong nakapagluto na ako, nagbigay na nga ako kay Athena and sabi niya 3 pancake lang daw yung kakainin niya kasi nga ay hindi naman yung babaunin niya. Ito nga't natapos na ako magluto, tinabi ko muna yung mga ibang kalat, pati yung pancake tinabi ko muna. Hindi naman yan yung araw-araw na papabaon ko kay Athena kasi baka manawa naman siya. Bali ang sunod ko namang gagawin ay magsasaing na ako para nga mamaya paghatid ko kay Athena sa school, ulam na lang yung lulutuin ko para pag uwi niya ay kakain na lang siya. At dahil nga madalas na ako mag-stock ng lutong kanin sa ref, dito na ako nagsasaing sa malaking kaserola. Para kapag gusto na namin kumain, ulam na lang yung lulutuin or di naman kaya mag-iinit na lang kami ng kanin. Kasi mga mamis, may time din kasi talaga na kapag walang pasok si Athena, tanghali na ako nagigising. So ang nangyayari, imbis na ulam na lang yung lulutuin ko, kailangan ko pang magsaing. Kaya ngayon, ganito yung ginagawa ko, nag-i-stock na ako ng lutong kanin sa ref. So habang nakasalang pa nga yung bigas or yung kanin, ito nga't naglagay na ako ng pancake dito sa lunchbox ni Athena. Hindi ko na dinamihan kasi nga nakakain naman na siya ng 3. Tapos meron pang mga natira, pwede niya pa yung pang merienda pag uwi. At habang hinantay kong maluto yung kanin, ito nga't naligo muna ako. Dapat talaga gabi pa lang maliligo na ako. Kaya lang dahil antok na antok ako, hindi na ako nakaligo. Kaya ngayon na lang ako maliligo. Parang magtatatlong araw na kasi ata akong hindi naliligo mga mamis. Kaya kailangan ko na talagang maligo. So fast forward tayo mga mamis, after ko nga maligo, ito nag-asikaso ulit ako. Pinagpatuloy ko yung mga ginagawa ko. Hinugasan ko nga muna tong lagay ng tubig ni Athena at pagkatapos nilagyan ko na siya ng tubig. Tapos kinuha ko na rin pala yung lunch bag niya na nakasampay dun sa labas kasi gabi ko lang dinalabhan yan kasi nga nakalimutan ko. Nilagay ko na nga yung baon niya dahil malamig naman na yung pancake. Noong mga oras na yan, si Athena nakatapos na siya mag-breakfast at nag-aasikaso na siya ng sarili niya. Ulitin ko mga mami, si Athena ay hindi na naliligo ng umaga. Gabi pa lang pinapaligo na namin siya para pag umaga, half bath na lang yung gagawin niya kasi nga ayoko talaga na iniipitan yung buhok niya na basa. And isa pa mga mamis, paalala ko, ayaw ni Athena na lumalabas ng bahay na basa rin yung buhok niya. Actually parehas kami mga mamis, sasabi ko na yun sa mga nakaraang vlog ko or mga ibang vlog ko kapag may nagtatanong na hindi man lang daw pala naliligo si Athena kapag papasok sa school. Ayaw kasi talaga namin mga mamis, parehas ni Athena na lumalabas na basa yung buhok. And kung sasabihin nyo mag-blower, ayaw ko mag-blower mga mamis. Lalo na si Athena, ayaw ko siyang ginagamitan ng blower o di naman kaya plancha kung hindi naman talaga kailangan or wala naman talagang dapat paggamitan. Malakas kasing makasira or makadry ng buhok yung mga ganon, yung mga blower, plancha, pangkulot. Lalo na kung araw-araw mga mamis, malakas talagang makasira or makadry ng buhok yung mga ganon. Kaya mas okay na sa akin na gabi pa lang ay naliligo na si Athena. Anyway mga mamis, ito nga't nakapag-bis na si Athena, inipitan ko lang siya tapos ako na rin naglagay ng pabango niya. Pagkatapos ko nga siyang asikasuin mga mamis, ako na rin ang nagsapatos sa kanya. Itong sapatos niya na to, dapat talaga ipapatahi ko pa itong mga mamis Kaso ito nagpasukan na lang, hindi ko na napatahi. Hindi ko kasi alam mga mamis ko sa may malapit na patahian dito sa amin. Minsan naman pagpapunta kami ng palengke, pag mamalengke kami ni daddy, nagtitingin-tingin ako baka may madaanan kami. Wala naman ako nakikita, kaya ayan hindi ko talaga napatahi. Sabi ko na nga lang kapag nasira yan, meron pa naman siyang extra black shoes dito, bigay ng lola niya.
Anyway mga mamis, itong sapatos pala ni Athena na nakikita niyong suot niya, may heels yan. Pero hindi naman mataas, parang 1.5 inch lang yan. Gusto daw kasi niya mag-try ng sapatos na may heels, kaya pinagbigyan ko siya. Pero hindi mataas kasi nga baka hindi rin niya kayanin, baka mamaya ay matapilok siya. So anyway mga mamis, ito katatapos na kaming mag-asikaso and 6:40 na ng mga oras na to. And okay lang naman kahit medyo malapit ng mag-7 kasi nga alam niyo naman na nasa likod lang ng apartment na to yung school na kung saan nag-aaral si Athena. So dapat ang daddy niya ang maghahatid sa kanya pero sabi ko ako na lang muna kasi total naman maaga ako nakatulog at mahaba-haba yung naitulog ko. At dahil nga kakasimula pa lang ng pasok nila Athena mga mamis ay short and period pa lang sila, 7 to 10 AM pa lang sila. Pero by next week, magsisimula na sila ng 12 na ang uwian nila. Hindi ko na nga lang matandaan kung ano oras yung magiging pasok nila. Kasi ngayon, magkapakilala pa lang ulit sila. Kahit magkakakilala na sila, magkapakilala ulit. Malamang yan mga mamis, warm up muna yan sila, laro-laro muna, kasi nga magkakilala naman na talaga sila dahil sila naman yung magkaklase since grade 3. Kaya sigurado ako na hindi na magkakaroon ng hiyaan. Kung magkakaroon man silang bagong classmates, nagsabi naman sa akin to si Athena kung pwede daw ba siyang mag-hi. Sabi ko naman, ayun naman, walang problema. So okay nga, napapansinin niya agad yung bago nilang classmates para hindi mahiya. Naihatid ko na nga si Athena mga mamis at hindi na ako masyadong nakapag-video doon sa school nila kasi baka maraming mahagip na ibang tao. And ayun talaga ngayon yung iniiwasan ko. Actually, dati ko pa naman iniiwasan na merong mga mahagip sa camera or sa video ko. Meron naman talagang hindi lang may iwasan kasi nga minsan, di ba, biglang may dadaan. Anyway mga mamis, pagkahatid ko nga kay Athena, agad naman akong umuwi. Tapos nung umuwi ako mga mamis, nagpahinga lang ako. Mga bandang 9, lumabas ako at bumili nga ako nitong pangsahog ko dito sa munggo na ulam namin ngayon. Hindi Friday nung mga araw na to, pero nagmunggo ako kasi bukod sa ampalaya ay namimiss ko na rin magmunggo. Tapos, yung malunggay naman, dahil nga wala namang nabibilhan ditong malunggay sa amin, kailangan pa sa palengke, nagpahingi lang ako niya sa kaibigan ko. Tapos, nung naluto nga tong ulam namin, binigyan ko na lang yung kaibigan ko. Chicken meatballs pala yung sinahog ko dito mga mamis. Tapos, binili ko yun sa Robinson. 65 pesos lang yun. Pero dati, nakikita nyo na yun sa mga vlog ko na piniprito ko. 55 or 50 pesos lang namin yung binibili. Ngayon, 65 pesos na. Ipiprito ko sana yon, kaya lang kasi ang konti lang, kaya sabi ko isasahog ko na nga lang sa munggo para mas dumami tsaka umabot ng gabi. So after ko magluto ng ulam, habang inaantay ko nga na mag-alas 10 at tungat nilaban ko muna yung mga damit ni Athena pang alis na ginamit niya. Kapag mga damit ni Athena pang alis mga mamis, kapag nilalaban ko yan ay kinakamay ko lang talaga yun, hindi ko yan sinasabay sa washing kasi nga gusto kong maingatan yung texture niya pati na rin yung kulay niya. At ulitin ko mga mamis, pagdating sa mga gamit ni Athena, mga damit or kahit anong gamit man yan, iniingatan ko talaga kasi nga gusto ko kapag dumating yung time na ipapamigay namin to ay mukha pang bago. At dahil konti lang naman to mga mamis, natapos agad ako, hindi ko na pinakita sa inyo yung kabuuan paglalaba ko nito. Nagsabay lang din pala ako ng cardigan ko pati ng long sleeves ni daddy kasi gagamitin niya sa trabaho.